Krudo ang lalagay natin dito sa motorsiklo na to na nag-stock up para po maayos po natin. Bakit po hindi gasolina? Ipapaintindi po natin sa inyo ngayon dito. Bali, ang problema po nito ay nag-stock up, hindi po makik yung kickstarter. Dahil po na-stock ng mahabang panahon. Gaya ng dating diskarte natin, tanggalin po natin yung carburetor para po lagyan po natin ng krudo ito para po rektang pumunta po yung krudo doon sa block. Sunod na baklasin po natin ay yung po cover ng magneto. At ito nabaklas na po natin yung cover ng magneto, pati pa po itong stator, nag-stock up na. Pilitin po natin tanggalin po ito para po malinisan, para po malakas po ang kuryente ilabas doon sa spark plug. Dahil kapag marumi po itong mga magneto at saka ito ay hindi po maganda ang kontak ng kuryente dito, mahina po ang lalabas na kuryente. Habang linilis po natin ang mga ito ay yung linagay nating krudo doon sa block, binabadan na po yung piston ring na pumakat doon sa block. At ito pwede na po itong masipa kasi nag-stop ito kanina. Ito, ayan, okay na, ayan. Nilinisan na po yung loob ng block nito na hindi na kailangan baklasin kahit hindi ka nga mekaniko, kaya mo po itong gawin. Bakit po krudo ang linalagay natin, hindi po gasolina? Pwede rin po yung gasolina, kaya lang mas maganda po, mas safety po yung krudo na ilalagay dito kasi nga po mas matapang po yung gasolina. Dahil nga po ang problema po nito ay na-stack ng mahabang panahon at nag-stack at pa kinalawang na yung loob ng block at pumakat pa yung piston ring doon sa block, baka po magasgasan kapag gasolina po ang linalagay, kaya mas safety po yung krudo. Kaya krudo po yung palagi pong pinapakita natin na linalagay natin. Bale, ito pinalitan na po natin ang kanyang carburetor at bago pala natin andarin, importante pong baklasin po natin yung isang tornilyong ito. Isang tornilyo ito, ayan. Kalasin po natin ito. Ang purpose po nito, dahil nga ito ay nag-stack up ng mahabang panahon, kasi kapag umandar ito, ay kapag wala pong nakapuntang langis dito sa taas, masisira din itong makina na to. Kaya para makita natin mismo na merong ngang nakakapuntang langis dito sa loob ng makina na to dito sa taas, ay tanggalin natin itong isang tornilyo na to para kung umandar, makikita natin kung merong bubulwak na langis. Kapag meron pong bumulwak na langis dito, hindi na po kailangang ipa-overhaul pa. Ano? Pero kapag walang bumulwak dito na langis kapag umandar, kung hindi nyo kayang magbaklas o mag-overhaul, ipa-overhaul nyo na dahil kahit mapa-andar man ay masisira din. At ito, subukan na po natin andarin para po makita natin kung meron bang nakakapuntang langis dito sa kanyang pagtupian. At ito, okay na okay. Meron pong lumalabas na langis. Ibig sabihin, meron pong nakakapuntang langis dito. Hindi na po kailangan kalasin pa ito para linisan yung loob niya. Ayan, wala nang problema dyan. Change oil lang ang ginawa natin dito. Kung sakaling walang ilalabas na langis dito, walang ilabas na langis, ay maaaring nabarado o kaya nasira na. Nag-stack up na rin yung kanyang pump ng langis. Bali, yan lamang po ang munting kalaman na na-share natin sa inyo na ikagagalit na naman po ng mga iba dahil hindi po pwedeng magkasundo ang madamot at hindi madamot.